Hello mga makaka! Welcome back on our 7th episode! Andito na naman ang inyong mga madaling Lingka Usap with Apo and Marie! Oh, Yes! Ayaw mo pag-uusapan natin ngayon sa dami ng pinag-usapan namin, wala ko natandaan. Uy, mainit-init na naman yung topic natin ngayon. Ito, serious na. If you're serious to me, ito requested din to ng ano natin, audience natin. Yung 10 strong follower namin. Sa bulan talaga yung nakikinig sa amin. Pero salamat po, meron namang nakikinig, pero hindi nakapollow. Okay lang po yan. Basta po, naaaliw po kayo, nagkakaroon po kayo ng idea. Wala pong problema yan. Sana nai-inspire din sila yes. kahit paano. Yes. Yun naman pong walang Spotify, pwede nyo na po kami mapakinggan sa YouTube. Ganon din po ang inyong hahanapin, Madali Kaming Kausap. Yes, available na po yan. Yan, nasa YouTube na po kami. Mas madali kasi ang sa YouTube din no? Madaling pakinggan. Mo, totoo. Ako nakikinig ako both. Parang ako lang yata yung doon, subscriber. Hindi naman po. Kami naman po, ginagawa naman po namin to para sa amin din. Kasi parang... Masarap din kasi. Masarap din sa pakiramdam. Yung time namin, nagkakaroon din kami ng mga ideas sa isa't isa. At saka para i-share lang po namin yung mga sa inyo. experiences natin. Masaya kaya yung parang nagiging therapy ng ginagawa natin. Kasi ang dami naming experiences na nasi-share. At saka... Simula natin itong podcast na to, hindi na ako umiiyak gabi-gabi. May progress. Grabe siya. Progress naman. Oo. At saka, wag niyo naman po isipin na ginawa namin yung podcast para magparinig sa inyo. Wala po kami ditong pinatutungkulan. Intention. In general po, ang mga tinatopic namin, lahat po ito ay nakikita lang natin na kung natamaan po kayo or na-offend kayo in some ways, pasensya na. Pero po yun ng podcast. Hindi natin intention yun. Hindi po yun yung goal dito. Hindi po namin goal kahit kailan na magkaroon ng kaaway sa ibang paraan. Hindi po ganun yung goal dito. Ngayon, yung mga iba kasi partner, gusto ko lang sabihin, "Hoy, ba't naging partner na?" Radio station, naging partner. Gusto ko lang sabihin, yung iba kasi natatakot silang makinig kasi baka baka tungkol sa akin, baka patamaan ako. Hindi po ganun yun. Wala po kami binabanggit na pangalan. Tayo po yung mga matured na tao po tayo. Sole purpose po nitong podcast na to, ginawa po namin to talaga para magamit namin yung mga gadgets na nandito ng tagal na. Ginawa po namin itong podcast na to para aliwin lang yung mga Pilipino na naandito, especially sa Malta. Lalo na yung mga stay-in, ganyan. Kung may time sila. Mahirap kaya yung mga trabaho nung wala kang... Marami naman silang pinakikinggan. Hindi ka lumalabas, diba? Hindi naman po namin din sinasabi na tama po yung mga namin, speculation namin, yung mga namin, mga comment namin, hindi naman po namin sinasabing tama yun. Pero yun po yung na-experience namin. Sa ngayon, hanggang ngayon. Ang diba? haba naman ang disclaimer natin. May disclaimer. May disclaimer na kasi 7th episode na. At saka alam niyo po kasi kung bakit ganun namin sinasabi. Kasi po yung topic namin ngayon. Yun. Medyo mabigat to Medyo, baka sabihin Paul naman yung mga sinabi. Matatamaan, baka may ma-offend. Pero yun, isipin niyo lang po, yun nga po, inuulit namin. Hindi po namin intention na kayo po ay matamaan at ma-offend at masaktan. Yes. At kung kailangan niyo po ng tulong, pwede naman po kayong manghingi ng tulong sa amin. Nyo kaming kausapin. Hindi naman po kami talagang mga expert pero siguro naman po, in terms of advice, pwede din kaming makinig. Diba? Yes, of course. At saka hindi naman po ibig sabihin na buhay nyo ito. Ito po ay senaryo ng iba't ibang tao. Diba? Hindi naman po ibig sabihin may binanggit kaming kaibigan, siya na yun. Hindi naman po ganun. Okay? So, simulan na natin ang ating 7th episode, 7th topic. So, yun ang pag-uusapan natin ngayon, Besh. Ito ay Tungkol sa hot topic. Utang.
Utang. So, utang means yung utang na pera. Pera po ito ha. Utang na pera. Oo, Iba pera. po yung utang na loob. Ah. Pag-uusapan natin yan sa susunod oo. naman. Oo. Kasi mabigat na tong Mabigat utang. din yung eh. utang Ito, na loob eh. Pero oo. mabigat din tong utang na pera. Totoo. Pera. So, pera. Yan ako, usapang pera. Pag sinabing ba utang, ibig sabihin nun, hiram. Oo, yes. Hiram na pera. Babayaran mo. Oo. Pag sinabi kong pautang naman, ibabalik ko sa'yo. Yes, exactly. So, kailangan pagka mangungutang ako sa'yo, magsasabi ba ako ng time frame kung kailan ko babayaran? Yun naman usually. Kasama yun eh. Diba Oo, usually? kasama no, yun pagka, sa pangungutang mo. ikaw eh. ba na-experience mo ng mangutang? Ako, never. Ay, totoo ba? Totoo nga. Ayoko po kasi ng may utang kasi hindi ako nakakatulog sa totoo. Sa bagay. Hindi ako Oo. nakakatulog sa Ako gabi. honestly, yes. I have been there before. Yung mga unang taon ko as an OFW, dali lang, no? Umutang po sila sa Bombay. Nangungutang ako nun kasi may mga nagpapautang dito dati na may tubo. Okay. Doon ako nangutang. Kasi naman, hindi ako marunong mag-budget ng pera noon. Alright. Kasi maggastos. Bukod sa yun na nga, pinapadala sa Pilipinas, tapos wala nang matitira sa akin. Siyempre, yung kabataan mo nun, gusto mo rin mamili-mili ng mga bagay. Tapos, panglandi mo ba? Yes. Pero ako kasi mostly mga utang ko sa kapatid ko na lang. O kaya sa mama ko lang. Ganun din. Yun lang. May times na para sa akin, may mas maraming times na para sa pamilya. Yes. Kasi, yun nga, minsan nasasabihan na kulang ang Kulang padala. at saka malaki talaga yung pangangailangan. So, at saka that time kasi ako pa lang at saka yung tatay ko yung nagpapadala. Hindi pa rin naman ganun kalakihan. May ang dami pa nag-aaral sa amin noon. So, nangutang ka noon? Oo, noon. Yun, ang ano pa nun, may tubo yung utang ko. Pero ano naman, nabayaran ko naman. After 15 years, nabayaran mo na rin. Uy, ako naman, pag nangutang ako, talagang pag sinabi kong babayaran ko, babayaran ko. Okay. Ang ano ko kasi noon, kapag nangutang ako ng ganitong amount, for example, 500 euro, so may tubo yun. Kada buwan na binabayaran mo yun, may tubo yun. Kung ang babayaran ko is 100 sa isang buwan, may tubo siya siguro, let's say, 25 euro. Wow. Malaki pa din. Wow. Malaki pa din. So, kailangan nung magtatabi talaga ako ng 125 euro sa isang buwan na yun, sa sahod ko. Dahil kasi nga may Kasi kailangan ko magbayad kasi kung hindi ko yung nga. mababayaran, lalaki yung tubo. Totoo. So, kung ikaw ay nangungutang, pakabila naman yung tanong, ikaw ba ay nagpapautang? Oo, nagpautang na din. Oo. So, na-reach ko na din yung ganong, ganong, na ako na naman yung nagpautang. Nagpautang. Mostly sa kapatid. Shoutout sa kapatid ko, hello. Parang para sa akin sa kapatid. Oy, pero yung kapatid. Bigay na yun. Oo hindi nga. na yung utang. Totoo, alam mo, totoo yan. Parang bigay na yun. Depende na lang sa halaga. Yung parang... Pero maliliit lang naman. Yung mga, siguro maliliit lang na amount. Pero pagka pinagsama-sama mo, lumalaki. So sa ngayon, sasabihin ba natin na may utang ka? Ay, ngayon wala. O nagpautang ka? Ngayon wala. Ngayon wala. Ako Yun nga din. sa kapatid nga talaga, bitch. Wala akong naalala na may utang sa akin. Siguro talaga? natatakot silang lumapit. Feeling nila monster ako eh. Siguro nga, oo. Pero ako kasi siguro inuutangan dahil akala nila may pera. Pag abroad ka, akala nila may pera ka eh. Oo. Pero napakadami kong experience na sa Messenger na laging message na, baka meron ka naman dyan, ganyan. Binablock ko kagad. So, itong mga nangungutang sa'yo, sinasabi mo nag-message sa'yo. Itong mga to, nakakausap mo ba sila ng madalas? Hindi, never. Okay, so, out of the blue, biglang nagme-message sa'yo napahiram ng ganito. So, okay. di ba? Parang anong isasagot ko doon na wala ka naman inambag sa buhay ko. Tapos bibigyan kita ng ganong kalaking halaga. So, paano nagme-message sa'yo? Nangangamusta ba? O uutang agad? Ganun mo. Kamusta Marie? Ganyan. So, nung nag-message sa'yo, alam mo na. Alam ko na yun. Sabi ko, kasunod na itong uutang tong lintik na to. Ayun na nga kasi ngayon yung
lumalabas kayo kasi sa mga OFWs. Oo. Pag may mga nag-message sa'yo na nasa Pinas, tas hindi mo naman nakakausap madalas, alam mo na agad na, ay, may manghihiram to ng pera. Ayaw ko kasi ng ganun eh. Hindi ko inaalaw yung mga ganung abuse. Ang sa akin lang is, wag mo na akong pangakuan, na babayaran mo ako, or ibabalik mo sa ganitong month, sabihin mo na lang, baka pwede mo akong pahingi na lang. Hingi na lang. Oo. Kasi mas gusto ko pa na bibigyan na lang kita eh. Oo. Kesa sa sinasabi mo na, pautang ako ng 30,000, ibabalik ko sa'yo in 3 months. Oo. Tapos pagtapos ng 3 months, Hindi naman nangyayari. wala na, nag-deactivate ka na sa Facebook. Oo, di hindi ba? naman. Mas masakit sa akin yung Oo, gano'n. oo nga naman. Tsaka mas ano talaga sa'yo yun na pinirahan ka lang. Oo. Yun ang, Di yun ba ang unfair yun sa lumalabas akin? dito. Oo. Tama naman. At saka, kayo pong mga nangungutang, hindi naman po sa ano ko, ang mga inutangan nyo po ba, lahat po ba yan? Kailangan pala magtabi sila ng pera dahil alam nila na uutang kayo. Oo. Di ba? Oo. Guaranteed ba nila na magtatabi ako kasi baka hiramin ni ganito. Oo. Di ba? Hindi naman po. Oo, hindi Kasi naman. para sa Oo, sarili talaga. po nila yun. Tama Tsaka naman. nagtrabaho po sila para sa pamilya nila. Oo eh. naman. So, ini-expect nyo po na pag nanghingi kayo, meron kaming ibibigay. Di ba? Tama yun. Tama naman. Dahil kailangan na kailangan nyo. Eh, paano po kung kailangan na kailangan namin? Oh, totoo Di yan. ba? Oo, totoo Yun lang yan. yan. Oo. Simpleng So, ko eh. pagka may nautang sa'yo, tas hindi mo na pautang, nararamdaman mo ba, nagigilty ka ba na hindi mo na pautang? Nagigilty ako ng mga 30 seconds. Ako pa talaga konsensyahin nyo, bahala kayo sa buhay nyo, no? Ako kasi, meron kasi sa akin kasi, may mga nangungutang na mga nakatulong naman din sa akin dati. Lalo na yes. Okay, yun. nagipit kami nung college kasi Ah. talagang ang laki na ng tuition fee. Siyempre, yung tatay ko lang yung nagtatrabaho dati. So, talagang ginapang kami sa buhay talaga sa pag-aaral para makapag-aral kami. So, may mga nautangan din kami dati na pambayad lang ng mga tuition, panggasto sa bahay. Kasi ilang kami nag-aaral nun eh. So, yung mga nakatulong dati, nawala na rin sila ngayon ng pera. Binibigyan mo. Yun yung mga nanghihiram sa akin. Eh, ang problema kasi nga, hindi din naman ganun kalakihan yung sahod ko. Kaya nga. Ngayon naman, hindi na sila napaparamdam. Kasi ilang beses na ako kumin. Pero hindi naman mangiram kagad sa 100,000. Wow! Ay, iba naman yun. Oo. Feeling ko naman doon, nagigilty ako kasi wala akong maipahiram kasi yun. sila nung time na kami nangangailangan, nagpahiram sila. Pero kasi wala talaga ako, anong magagawa ko. So, manghihingi na talaga ako ng pasensya. Yun na lang ang ko. Pero ka, di ba? Ginawa ko. Nangihiram ako pagka, kunyari, hindi pa umaabot sa di ba? Kunyari, pag sinasabi ko, Yami, may naman yung Revolut mo, ano mo na iba naman yun. Iba naman Madali. yun, di ba? Ano naman yun? Ibang usapan naman yun. Parang Oo. mabilisan lang yun. Mabilisan lang na transaction. Tsaka alam naman na babayaran mo. Pero yung utang na matinding iba matindi naman talaga. yun. At saka alam mo naman kasi na pag ikaw pag may nangutang sa'yo na tao, kilala mo yung tao na mangungutang sa'yo. Yes. Kung magbabayad o hindi. Yes. Diba? Oo. Alam mo na yun. Ramdam mo na yun. So, meron talagang times na pautangin mo siya at alam mo na aabot hanggang ganito yung time frame na babayaran yung tagal, niya. oo. So, i-expect mo na din yun. So, yun na nga. At ikaw, alam mo na yung risk na papasukin mo pag nagpautang ka. Yes. Ano ba mga dahilan nila? Bakit ng nangungutang? mga, ba't nangungutang? Mostly siguro, kapos nga sa pera. O kaya hindi nila na-manage ng Ayun, maayos yung mostly ganyan yung sweldo nila, ganyan no? ang dahilan. Mga Pinoy, no? Oo. Mga OFW, minsan talagang nakakalimot sila na dapat binabudget nila yung pera nila eh. Ano yan, keso OFW, keso yung mga tao sa Pinas, yes, oo. hindi marunong mag-budget yun. ng Totoo. sweldo. Kasi yung Oo. iba na sosobrahan yung gastos sa luho. Sa sanggipsal. Oh. Sa milk Sa tea. bubble tea. Oo, yan. Diba? Yun na nga, yung iba nasosobrahan yung gastos sa luho, nawawalan ng panggasto sa pagkain, sa renta sa bahay. So, ang gagawin, mangungutang sila para pang-cover doon sa pambayad sa renta. So, ang nangyayari, kukulang ulit yung sahod nila sa susunod na buwan hanggang sa paulit yung cycle. Yung cycle. Balik-balik na lang kasi kapos na eh. Meron din naman na akong taong nangungutang na nangutang siya sa'yo,
Kasi ibabayad niya sa isa. Sa isa niyang Oo, inutangan. sa isa niyang Oo, inutangan. or meron din ganyan. Oo, meron din ganyan. Ngayon, pagka babayaran ka na niya, mangungutang na naman siya sa isa pa. Para bayaran ka. Oh, Oo. in other words, wala siyang nabayaran doon. Umiikot yung Diba? pera. Kasi umiikot pa yung utang mo sa Umiikot yung pera. Oo, yun na nga. Oo. Kasi pinapantapal mo lang ng pinapantapal. Yun naman ang hindi maganda. Diba? Kasi yun na nga yung sinasabi mo, mahirap makatulog Oo. sa gabi pag may utang. Tsaka hindi ka makakalampas doon sa ano na yun. Oo, lagi ka may inaalala. Nandun ka lang yun. Oo. Ibang usapan naman yung mga Oh. nangungutang, tapos na sa sobrang kapal ng mukha, hindi na nagbayad. Ay. Hanggang sa siningil mo na. Yun. hindi pa rin Yun, nababayaran. yun talaga. Iba naman yung usapan na yun. Matindi din yun. Kasi yun talagang iba ng ibang level ng pagkatao mo na yun. Kasi Kaya yung mga nga. iba na nangungutang sa'yo na naghahanap pa ng Ah. panguutangan para lang mabayaran ka. Exactly. Iba Naghahanap naman ng paraan. yun, na ayaw nila na may nasasabi sa kanila. Ah. Kaya lang, yun din, nababaon pa rin sila sa utang. Ah. Pero yung pag sinabing inutangan ka na hindi ka binayaran, iba na yun. Wala na. Iba yun. Wala na talagang balak magbayad. Wala na. Ayun. Doon na nga papasok yung binabayaran ka ba? Oo. Iniintay ka pang maningil? O talagang wala na, yun na yung tinakbuhan. Runaway bride. Talagang wala na yun. Kalimutan na yun. Yung Sa akin baga. naman, yung mga nangutang naman sa akin, nagbayad naman. So, pag sinabing utang sila sa akin, nagbabayad din naman. Minsan, natatagalan ng kaunti, pero nagbabayad pa din naman. Oo. Meron din naman ng utang sa akin, nagbayad din naman sila. So, wala pang tumakbo sa'yo ng Yung siguro, baka takbuhan ako ni Sunny. Charot. Wala akong isang utang sa akin. Tatakbuhan niya ako sa pag-ibig. Ay, naku, nauwi na sa love story. Nag-uusapan natin yun. Hindi. So, yun, Wala pa akong ano. Pero, dumating ako sa point na kailangan ko siyang singilin. Yun, labag na labag yun sa ano ko, sa puso ko. Kasi ayoko naman ng naniningil. Nahihiya din naman ako. Nahihiya din ako sa'yo. Nakakahiya din sa'yo. Baka kasi, syempre, gipit ka pa, kakahiya naman. Ikaw na nag-adjust, di ba? Ako pa nahiya ako na mag-adjust. Pero ko na yun, ako pa nahirapan. Pero di ba? yun na nga yung tanong natin, tama ba na mahiya? Kung maniningil. Mahiya ka, ikaw pa yung mahihiya na maningil sa inutang, sa umutang sa'yo. Tama ba yung nararamdaman na yun na ikaw pa yung mahihiya? Kasi yung mga Pilipino may mentality sila na ano naman, nagmamadali naman, hindi naman makapag-antay na magbayad. May mga mentality tayo na ganyan eh. Pero bakit ba? 'Di ba? Dapat nga kusa mo yang ibigay dahil iniram mo yan, kusa niya yang pinahiram sa'yo. 'Di ba? At saka yun na nga kasi ang sagot natin doon is, hindi mo yun pag-aari. 'Di ba? Pag-aari mo yun na hiniram, kaya mo nga lang. hiram utang. Hiniram na kailangan mong ibalik. Totoo. Ganon din sa pagpapahiram ng gamit or kahit ano man na gusto mong hiramin. Kasi hindi mo Pagpapahiram ng asawa. Iba naman yun. Ibang usapan naman yung pagpapahiram ng asawa. Naku, matindi-tinding usapan dun. Ayun na nga. So, yung dapat talaga as a person, hindi mo na hihintayin na sisingilin ka pa ng tao na sa utang mo. Diba? Kailangan kusa mo talaga yun. Kasi nagsabi ka na, babayaran ko sa katapusan, kailangan. At saka, Pero meron din naman, may mga tao din naman na natatagalan yung bayad, pero nagsasabi sila na, uy, pasensya. yun. Okay naman May yun. pasintabi. Oo. May pasintabi. Okay naman yun, na, uy, pasensya na, medyo kakapusin ako this month, pwede bang sa susunod na buwan? O kaya babayaran ko muna sa'yo ng ganitong halaga, tas ganitong halaga naman sa susunod. Okay naman. Totoo. Hindi At saka, mahihintayin singilin ka. ito talaga yung parang para sa akin, Paul. Oo. Kung sino po yung nagpahiram sa inyo ng pera, wag niyo pong sasabihin na i-judge niyo po siya na okay lang, hindi muna ako magbayad. May pera naman siya eh. Mayaman naman yan eh. Hindi po ganun ang sitwasyon. Tama yan. Diba? Lagi niyo po sinasabi, meron ka naman, makakaluwag-luwag ka naman sa buhay. Mali po yun. Bakit ba siya merong extra? Kasi nagtrabaho siya. Pinaghirapan niya yun. Ngayon, pinagkatiwala niyang ibigay sa
sa'yo, dapat ibang pasalamat mo yun na ay, ibabalik ko to kasi pinaghirapan niya to. oo. 'Di ba? Oo. Pero para isipin mo na, ay, mayaman naman yan, hindi niya kailangan ng pera, hindi niya pa kailangan ngayon. Ang kapal ng mukha mo. 'Di ba? Oo, Para tama, sabihin tama, mo yun. oo, At tama. para isipin mo yun. Tama. Tama? Mm. Kasi ganun nga mayroon talagang mentality yung ibang tao na pagka hiniraman ka, ibig sabihin mayaman ka kasi may May- ipapahiram ka Oo. 'di ba? May ibig sabihin mayroon kang certain amount na nakatabi na. Oo. Pero yun nga kasi nga sabi mo nga nakatabi yun kasi Oo. Pero pag hindi- may mangyari man Oo. or Pero hindi ano, para sa iyo yun na Yes. inaantay kitang mangutang ka. Oo. Hindi ibig sabihin na inaantay ko yung mga tao na mangutang sa akin Oo. kaya ako nagtatabi Di ng sana pera. nag-5-6 na lang Wow! ako, di ba? Wow, ang spoiled nyo lang. Sana naging 5-6 na lang ako kung ganun din naman ang tingin sa akin. Tama din naman yun. Di ba? Tama din naman Eh, yun. nakakapagtaka yung mga tao na nagsasabi ng ganyan na maluwag ka naman sa buhay. Wala pong maluwag sa buhay. Lahat po yan pinaghihirapan, di ba? Tama yan. Tama yan. Ngayon, pero pag tinakbuhan mo, sige, okay lang yan kung gusto, yan ang ano mo ha, kung talagang feel mo talagang takasan na yung mga utang na to. Pero kung hanggat nandiyan ka nabubuhay, nagkikita tayo, naate mo ba? Ay, oo Tingnan naman. ako. Oo, Di ba? oo. Naate mo ba yun? Ibang level na ng pagkatao yun. Kaya yun yung sinasabi mo na ibang level na eh. Level Oh. na ng pagkatao. Di ba? Dapat to pinapapulis na. Hanggat nakikita mo ako, alam mo may marka kang X sa Oo. mukha mo. Di ba? At saka may balik yun pagka. Ayun din. Oh, may yun. balik. Okay lang ba yun sa'yo? Oo. Tandaan nyo po yan na kapag ka ganyan may tinakbuhan kayong mga inutangan ninyo at hindi nyo pa binabayaran. May balik po sa inyo yan. Either physically, mentally, Yes. emotionally. May balik at may balik yan. Kasi sino ba naman tao ang hindi ano mo yun, hindi mo mararamdaman sa sarili mo na May hindi ka atraso ba- ako. Oo, hindi ka ba Oo. magigilty na Yes. Totoo. may inutangan ka, tinakbuhan mo, Oo. yung binayaran. Tama. Ano ka nakakatulog sa Yun. Tama yun. Kaya kapag tinatanong nila, sus, 2 euro lang naman utang mo, hindi ako makakatulog eh. Bayaran na kita ngayon. Tignan. Alam niyo po, kaya number 1 tong kasama ko sa paluwagan. Wala pa katapusan, nagbabayad na ng paluwagan. Oo, hindi po ako nakakatulog. Kaya hindi ako the best na kasali dapat sa paluwagan eh. Uno pa lang nagbabayad na ng paluwagan. Para sa katapusan. So, sobrang takot niyang may utang siya. Natatakot ako. Tsaka natatakot ako dyan. Yung parang sisigilin ka pa, ipi-Facebook ka pa na, hoy, magbayad naman kayo ng ganyan. Nakakaya yan, di ba? Oo. Meron kasi talagang nagpaparinigan sa Oo, Facebook di na ba? At dumating din ako sa kababawan na gano'n, na ayoko nang mangyari ulit. Hindi ko na uulitin. Di ba? Mali po yun eh. Na tayo, dahil lang sa maliit na halaga. Pero importante pa rin na maliit o malaking halaga, pinaghirapan ng taong Oo, nagpahiram. naman. Magbayad po tayo ng pinaghirapan dugot pawis yan ng mga nagtatrabaho. Kaya nga may pinautang sa'yo eh. Oo. Kaya dapat talaga, kinukusa mong ibalik. ibalik. Ngayon, tatanong natin, kailan ba dapat magpautang? Pagka sobra na yung iyak niya, tulungan mo ako. Depende kasi kung alam mo na eto kapag ka ikaw, may kilala kang tao na alam mo na yung tao na yun na marami siyang utang, lubog na siya sa utang, tapos hindi siya makaahon kasi hindi siya gumagawa ng paraan para umahon siya sa sitwasyon Utang na niya. yan. Oo. Ikaw as a person, pag pinautang mo siya, para bang Nagiging ka na rin. parang nagiging Accessory ka na to the crime. Hindi siya makaahon sa buhay. Oo. Kasi binibigyan mo siya ng rason para hindi gumawa ng paraan. Exactly. Kasi di ba pag mangungutang ka, ang dali lang mangutang eh. Exactly. Paawa sa tao or ganyan. Sige, may mga tao naman na maaawa sa Kaya lang, kung kilala ka na ng tao na paulit-ulit ka na lang ganun, hindi ka umaangat sa buhay, hindi ka nawawala ng utang. Tsaka mabigat. Ibang level na yun na dapat dun hindi na talaga pinapautang. Kasi
dapat dun sa tao na yung matuto Oo. na Ini-stop mo na yung oo, ano na mag-budget ka ng pera mo. Kasi parang- bawasan mo yung gastos mo na hindi mo kailangan. yung luho. Oo na, ito lang muna. Matuto kang makontento sa isang buwan, ito muna yung kakain. Magtitipid. Oo. Lahat naman tayo may pagtitipid na ginagawa. Diyos ko, ako nga umabot ako sa ano na, para lang mabayaran ko yung utang ko, kumakain ako ng pancit canton lang yung kinakain ko yes. sa araw. Ako naman, kapag may kailangan ako, ang gagawin ko yan, sisipagan ko, magpa-part-time ako. Ayun, isa pa Naghahanap yun. ako ng part-time. Either nga yung magtitipid ka Oo, o maghahanap yun. ka ng Ng other source of source. income. Oo, kasi ang iniisip ko, kakapusin ako, kailangan ko tong tapalan. Oo. So, pagka nakahanap na ako ng part-time, kasi part-time naman dito, cash na kagad eh. Oo. Marireceive mo na kagad, di ba? Naglinis ka ng bahay, 10 euro per hour, receive mo na yan. Oo, Kung 40 euro for for 4 hours hours. or 5 hours, receive mo na yan. Oo. Meron ka ng talagang hawak mo sa labi. Ayun, talagang sa'yo na yun, ha? Oo. Kaya yun ang gagawin ko. Oo. Pero meron din naman that pasintabi sa mga magulang, minsan kasalanan to ng mga nanay. Kasi sila yung nagiging accessory sa mga anak nila na nasa abroad. Totoo. Tatawag yan, pautangin mo si ganito, Oo. si Ayun tita na nga, ganito mo. Hayaan mo na, nakakaawa eh. Di ba? Di ba? Alam mo itong mga nanay, talagang ano din sila eh. Alam mo, totoo yan. Kasi Di minsan ba? may mga nanay na pag magulang, na pag nalaman nila, uy, may part-time ka pala eh. Ibig sabihin may extra ka. Di ba? Oo. Sila pa yung magiging tulay. Oo. Sa tingin mo, kaya mong ganito, pautangin mo na, sige na, 30 mil lang naman eh. Oo. Nilalang lang nila yung Oo. ganyan na. Di ba? So, parang nagiging sila pa yung tulay para Doon mas sa mga tao na yun, hindi gumawa ng paraan. Oo. Ngayon, kung hindi na nabayaran, natakbuhan ka na, wala. Kawawa si OFW. Oo. Di ba? Diba? Tayo na naman Oo. ang Siyempre, di mo naman sisihin yung nanay mo, tatakwil ka nun. Hindi talaga. Di ba? Hindi mo naman siya masabi, ikaw maningil doon kasi hey, ikaw nagpautang doon eh. Oo. Bumabalik sa'yo. Oo, ano lang. Diba? Kaya nga yun ang hirap talaga ng OFW. Na inuutangan kasi akala talaga mayaman Oo, tayo dito. kala talaga nila yung luwag na luwag ka dito. Oo, na yun parang, hindi makahindi si OFW. So, dapat talaga, alam mo yung pagka may umutang sa'yo, alamin mo yung history ng tao na yun. Na kapag Totoo. uutang sa'yo, nagbabayad ba to? Oo. Ano ba tong inutang niya na to? Para ba to sa talagang pangangailangan niya? O hindi ba to sa luho? Hindi ko ba siya kinukonsinte? Pero minsan kasi, Bes, hindi mo rin masasabi. Oo. Pagka nangungutang ang tao, sinasabi niya lahat ng mga magagandang bagay. Sinasabi niya lahat ng Totoo drama. yan. Oo. Lahat na nabuksan niya na yung buong buhay niya sa'yo. Tama yan. Para lang pahiramin mo ng ganitong halaga. Siyempre, ikaw maaawa ka naman. Ay, talaga ba? Talaga ba nangyari yun? Siya may pagkamarites ka na din nun. Ay, talaga ba? Ay, alam mo ba si ganyan? Ang kaduluduluhan ng conversation nyo, manghihiram pala siya. Tapos ikaw naman si Gaga. Oo. Papahiram ka din. Wala, kawawa ka naman. Sige, pahiramin sige, na ito. kita. Oo. Kaya nga. Di ba? Ano mo, marupok din tayo mga OFW. Hindi natin din iniisip na, ay, teka lang, baka abuso lang to ha. Di ba? Yung mga ganun. Meron din naman ako na-experience, nung unang uwi ko sa Pinas, talagang nakikipag-inuman ako sa mga kaibigan ko, talagang nilapitan niya ako ha. Ang lakas na loob niya. Ito ay malayong kamag-anak ka. Malayong kamag-anak. Na nakikita ko lang siya, parang tuwing reunion lang. Yung parang gano'n. Or pag hindi nag-reunion, fiestahan lang gano'n. Nilapitan niya ako, sabi niya, Marie, baka meron ka naman dyan kasi magaganito ako eh. Parang meron yata siyang magpapamedical siya or something. Tapos sabi niya, baka pwede mo naman ako mapahiram ng gano'n kahit na 20 mil lang. Parang sa akin, wow! Sabi ko, wow. Lang yung 20 mil. Oo. Pero dahil wala naman siyang naiambag sa buhay ko talaga, sinabi ko talaga siya sa kanya upfront na, mag-aayos pa po ako ng PUEA ko eh. Tsaka umuwi ako dito para sa pamilya ko. Makasama ko sila, di ba? Tama naman. Hindi naman sa... Oo. Kasi, yun na, ay parang ilang araw ko palang nadating sa Pinas. Yun talagang nilapitan niya na akong ganun, antimano.
Tapos umalis Parang siya. yun na nga yung sinasabi natin na parang may patago. Oo, yun. Yung parang may patago ka. Ako talagang kinakat ko yung mga ganun. Talagang alam ko na yan eh. Kaya minsan sinasabi ko sa yung mga nanghihiram sa akin, wag nyo na lang akong sabihan na pahiram. Pahingi Panghingi na lang. na lang. Kasi mas bibigyan ko pa kayo na pahingi, pero at certain amount lang. Kung ano lang yung kaya Oo ko. naman. Diba? Hindi mo din naman pwede sabihin, pahingi naman ng 100,000. Ay! Meron akong ganong kalaking halaga. Milyonaryo. Diba? Kasi masasasaktan pa ako yung pahiram tapos hindi mo na ako hindi mo na babalikan. babalikan. Diba? So, naranasan mo ba na magbigay ng excuse? Pero yung may pera ka naman ha. Tapos may nangutang sa'yo, tapos nagbigay ka ng excuse na wala kang pera kasi ayaw mo siyang pautangin. Yes, Nagawa mo na yun. palagi akong may excuse. Hindi lang ako makakapag-excuse Pero sa pamilya ko. meron kang pera? Oo. Okay, yes. nagagawa mo yun. Nagagawa ko yun. Basta, pero sa mga kapatid ko at saka sa nanay ko, hindi ako pwedeng mag-excuse. Oo, iba at naman ayoko yan. din yun gawin sa kanila. Pero kung sa ibang tao at hindi ka Nagagawa naman mo talaga, talaga. gagawin ko So, talaga yun. anong dahilan mo ba't ka nag-excuse? Kasi alam mo na tatakbuhan ka. Alam ko na, ang dinadahilan ko, kasi alam ko hindi na siya makakabayad niya eh. yun na. Ang dinadahilan ko, kasi ako eh. Hindi sila naniniwala sa'yo. Magpapaboob enhancement po ako Hindi sila next month. naniniwala sa'yo. Ako na magsasabi, hindi sila maniniwala sa'yo. Sabi, hindi, tsaka ganun, magpaparhinoplasty po ako. Hindi, sinasabi ko kagad. Na para hindi ka naaasa sa akin. Kaya nga, lagi kong hindi ko naman sinabi manghingi kayo lahat sa akin na. Kasi kung hindi mo ako mababayaran, masasama lang yung loob ko eh. Di ba? Tsaka yun na nga yung sinasabi natin, doon mo na matutulungan yung tao na gumawa ng paraan para sa sarili nila. Na kailangan nilang matuto na hindi sila laging aasa sa kung sino man yung may pera. Yes, pero meron ding Pilipino na naging kagawian na nila, na may utang sila. Naging bisyo na nila. Bisyo yun. Isa yun sa bisyo din. Bisyo o sakit. Sakit. Na gusto nila hiram kahit kanino. Kahit di naman nila yung kailangan. Feeling ko gusto nila palagi yung meron silang, alam mo yun, hindi sila mapakali. Yung kailangan lagi silang may, alam mo, kailangan mayroon ako ganitong feeling na adrenaline na, kailangan may iniisip ako palagi na may babayaran ako, gano'n. O kaya naman, ang pinaka-triumph dun sa kanila, yung mapapayag nila yung tao na sige, papahiramin kita. Pwede. Di ba meron din satisfaction yun eh? Oo. May satisfaction yun. Yes! Parang, lala. May pambili na ako ng shades, relos, gano'n. Di ba? Kasi napahiram niya ako eh. Di ba? Pwede din, oo. Yun na nga, parang, Ganon. siguro nga, mental issue na rin para dun sa ibang mga tao na ganun yung kalagayan. Kalagayan. Kaya nga. Ito, ang huling-huli na nating tanong na, masyado lang makababa, sabihin naman nila, sobra naman kayo sa aming mga palautang. Eto, lubos bang mga palautang ang mga Pinoy? Tayo ba palautang ba tayong nation? Judging from our government. Yes, oo, sa akin, oo. Palautang tayo, Nasa no? kultura siguro natin. Oo. Diyan tayo lahat eh. Ninihiram, pati balde, tabo, pangkudkod ng yelo, pangkudkod ng niyog. Di ba? Ganun na nga. Mahilig na, nasanay tayo sa ganun. Ay, dito po hindi. Di ba? Dito po hindi. Dito din ako natuto na, kagaya kay Sir, what do you want? Sabihin mo na kagad sa akin anong gusto mo. Kailangan mo ng pera, kailangan mo ng ano. Kasi tayo, gumahanap pa tayo ng garantor. Tama? Totoo. Pilipino mahanap ng garantor. Garantor mo naman ako kay, Apple. Para pahiramin niya akong 500. Bakit kailangan niyo yun? Di ba? Dito, diretso. Diretsuhan dito. Oo, diretsuhan dito. Di ba? Tama. Angie, do you need money? Diretso, di ba? Diretso, sasabihin mo, mas gusto nila ng ganun. Mas gusto nila ng mga ganun, mga foreigner na ganun. Tapos, minsan sinasabi mo na wala na akong budget this month, ganun. Tapos, tinatanong na kagad nila sa'yo, what do you want? How much? Diba? Pero alam mo, ang kaibahan kasi siguro dito, ang kultura kasi din nila, ibang-iba kaysa sa atin. Sa atin kasi, pag may nakita kang
magandang TV sa kapitbahay, kailangan ko din ng magandang TV. Oh, yan, Mangungutang. mangungutang ka. Oo, Yes, exactly. Yung parang ganun ba na... Ipapangutang mo yung yabang mo. Oo, payabangan. Oo, totoo. Meron din naman dito, pero most kasi ng mga ano dito, yung mga mahihirap dito, may mga bahay. Oo. Ang gobyerno nila naman dito kasi talagang inaalagaan yung mga mamamayan nila na Kaya may nga. pabahay sila na libre, mayroon silang mga... Hindi. At saka sa pamilya din nila mismo. Oo. Sinanay nila na hindi ka basta-basta pwedeng manghiram sa akin. Oo. Di ba? Oo. Tignan mo yung mga magulang, hindi pwedeng umutang sa anak dito. Oo. Di ba? Pagdating nyo po ng 18 years old dito, kailangan umalis ka na sa poder ng magulang, nagtrabaho ka na, sarili mo na yung pera. Yung Sa'yo na independence. yan. Oo, lahat. Kaya yung mga magulang, ganun din po sila. Oo. Hindi rin po sila naghihingi ng obligasyon Sa or mga ano anak. sa mga Oo, anak. tama. Wala silang pinapataw na kailangan mo kung bigyan monthly at least 200. Hindi po ganun. So, Diba? yun na nga. Kasi, doon naman nag-uugat yung yung rason kung bakit nangungutang yung mga Pilipino. Oo. So, iba rin yung pagpapalaki sa atin. Iba yung pagpapalaki nila sa kanila Yun. dito. Kasi sa atin, yun nga yung sinabi mo na at a certain age, pera mo, pinagtrabahuhan mo, sa'yo lang. Sa'yo lang. So, may maitatabi ka talaga. Totoo. Hindi kagaya ng mga Ti- Pinoy na iba na... Oo. Kasi tayo lahat luyabang, Oo. magta-travel, ipapangutang muna. Bakit? At Bakit? saka, yung iba panggasto sa pamilya. Oo. At saka, kung yun naman pong mga extra, kung hindi nyo naman po kailangan, tas mas gusto nyo pa na meron kayong inaalala gabi-gabi. Oo. Di ba? Yabang muna Di- bago tulog. Tulog. Di ba? Ayun na nga eh. Tignan mo dito. Sinisavor nila ang fruit of labor nila. Na pagdating ng panahon, na pensyonado na sila, nagko-cruise na sila. Oo. Kasi wala silang utang na Wala silang inano. alalahanin. Di ba? Wala silang alalahanin. Pero si Pilipino, kahit matanda na yung nanay, may utang pa din sa Bombay. Ang problema Diba? pa doon, ang Oo. anak ang nagbabayad. Yes, exactly. Kaya hindi tayo naturuan ng ganyang attitude na parang maging Pagdating independent, sa pera talaga. wise, and smart Oo. ka sa pera. Hindi mo kailangan mangutang kahit kaninong tao, ganyan. Hindi tayo naturuan ng ganun Kaya, Meron akong libro na nabasa tungkol dyan sa pera na yan. Ipopost ko sa Facebook yung link. Pero maganda yun, magandang basahin yun para lalo na sa ating mga Pilipino na ang kinalakihan ay yung kultura ng Pilipino na kailangan sagot mo lahat, ganito. Maganda yun kasi ang tawag doon, Rich Dad, Poor Dad. Maganda yun. siya, Ay, maganda siya. okay. Yun sa Japanese, Japanese ba author. yun or Chinese? Chinese, Japanese yata siya. Japanese, Maganda yun, ipopost ko yun post ko po yun sa Facebook para mabasa din yun. Magandang babasahin siya. Magandang, oo. Para maturuan tayo ng paano maghawak ng pera, paano makaipon. Kaya nga. Para mabawasan natin yung utang. Oo. Hindi na tayo makautang. Kaya nga. Ngayon mag-ano na tayo na bakit ba palautang nga naman ang mga Pinoy? Ano bang natin? Kulang kasi din ang siguro dahil sa ekonomiya na din natin, dahil nga mataas ang bilihin, at mababa ang sahod sa Pilipinas. So, nagkukulang na din yung Pero panggastos. sa tingin ko sa 10 pamilya sa Pilipinas, meron diyang 7 OFW yan. Siguro. Na Alam kapamilya. mo, oo. Kasi nasusuplayan na anuhan yung mga mga luho at pangangailangan Oo, meron talaga. So, 'di ba? Ngayon, wala naman pong problema mangutang. Kayo naman po ay maging tapat lang sa inyong mga salitang binitawan na magbabayad ako ganitong time, ganitong month. Yes. Kasi po, yung nagpahiram sa inyo ay umaasa na matatanggap na ulit yung pera na ipinagkatiwala niya sa inyo. 'Di ba? Ngayon, kung wala po talaga kayong puso, sige sabihin na natin na ganyan. O sige, manghiram kayo ng manghiram ng pera. Salamat sa nagtitiwala sa inyo na napapahiram niya. Pero isipin niyo po palagi, kagaya ng sinabi ng partner ko. Lahat po ito ay may balik sa atin. Tama yan. Anong inutang, siyang babayaran. Tama? Yes. Okay. Tama po yan. Yes. Ang ganda. Naiyakan ba kayo sa ating topic? Hoy, mga magbabayad na ng mga utang. I-revolute nyo na po sa akin, 99. walang may utang sa akin. Yung mga may utang, nagbayad na agad. Na-inspire na naman sila, besh. Magbabayad na sila ng Na-inspire sila lalong mangutang. Yun din eh.
wag niyo pong igawi sa buhay yan. Hindi as much po, as possible, kailangan talaga hindi po magandang. umiwas sa ganung habit. Oo, yun, yung wag pangungutang. yung gawing habit. Oo, kasi pagka nalulung ka sa ganung habit, Sitwasyon. mahirap. At saka, Mahirap na yung umalis. pag nalubog ka na sa Oo. ganong sitwasyon, tignan nyo nga, dami nga, natutulpo nga sila dahil Oo. mga hindi nagbayad ng utang. At saka, aabot pa ba kayo sa matalik mong kaibigan? Magkakasiraan Magkakasiraan pa dahil kayo sa- dahil sa pera. 'Di ba? Sana never pong magiging wag po nating sa Hayaan, buhay oo. na ang pera ang magpagana ng buhay natin. Maging... Yes. Eh. Maricar for President. Maraming salamat po. Mulit-muli po sa mga aming taga-subaybay. Sana po Yes. na namin kayo kahit pa paano sa konting oras. Tsaka no? pag meron po kayong mga ideas, kung ano man Oo. mga topics na kailangan pag-usapan, sabihin nyo lang po sa amin, i-message nyo kami, email, or comment kayo. Yes. Madali po kaming kausap. Yes! Pag-uusapan natin yan. Pag-uusapan po yan At lahat. saka po, pagka may mga storya kayo na pwedeng Gustong maka-inspire sa ibang Tao. kapwa natin Pilipino sa ibang mundo, isabihin nyo lang po sa amin yan, ikwento nyo lang sa amin yan. Kahit anonymous, pwede po natin i-post yan. Yun. Makinig po kayo sa amin dahil ito naman po ang mga topic na to in general, hindi naman po kami nag-i-speculate lang dito na ganyan-ganyan. Na-experience naman po natin yan every day of our lives. Okay? Ngayon, magbababay na po tayo dahil flight po namin ngayon, Char. Maraming salamat po ulit sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, Ito po ang inyong mga madaling kausap!